Magandang araw, narito na ang Express Balita. Ako pong inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho para sa detalye ng mga balita. Kasunod ang paglubog ng 2 tanker sa baybayin ng Bataan noong nakaraang linggo, nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa mga epekto sa kalusugan sa mga tao ng oil spill na maaaring makuha sa pamamagitan ng paglangha, physical contact o maaaring malunok. Bigyan diin ng DOH na ang oil spill ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na epekto sa kalusugan depende sa kung paano nadikit ang isang individual sa substance. Maaari itong magsuka, sumakit ang ulo, mawala ng gana sa pagkain. Maaari rin itong magkaroon ng irritation sa balat, blisters, pamamalat ng balat at dermatitis. Maaari rin itong makaapekto sa ingestion na magsasanhi ng pagdudumi, pananakit ng tiyan, pag-ubo at iba pa. Upang maiwasan ng mga ito, pinayuhan naman ng DOH na maglagay ng mga warning signs sa mga apektadong lugar o malapit sa mga apektadong tubig. Dapat din daw natiyakin ng publiko na malinis ang kanilang inuming tubig at pagkain. Dapat ding ipagbawal ang mga bata sa mga apektadong lugar dahil karaniwan ng mga ito raw ay naglalaro sa lupa at nasa mataas na peligro kung saan maaari silang makalunok ng chemical dahil madalas nilang ipasok ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig. Sinabi naman ng DOH kapag na-expose sa oil spill o anumang chemical mula sa oil spill ay dapat tatanggalin at decontaminated ang mga damit. Ang mga nakalantad naman na bahagi ng katawan umano ay dapat ding agad na hugasan ng banayad na sabon at tubig. Inaasahang matatapos sa humigit kumulang 1 buwan ang pagsasaayos sa mga nasirang floodgate sa lungsod ng Navotas at Malabon. Ayon yan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sinabi ni MMDA Chairperson Romando Artes sa patuloy ang proseso ng desilting sa lugar ng Navigational Gate. Nauna nang sinabi ng MMDA na nagsimula ang dredging at floodgate repairs sa August 2. Nasira ito matapos bumangga ang isang barge noong July 7 na nagdulot ng malalim na pagbaha sa Navotas at Malabon. Nasa 3,000 residente sa 4 na barangay sa Malabon ang nakaranas ng pagbaha. May 4 hanggang 5 barangay sa Navotas rin ang naunan ng binaha. Ngunit ang pinaka-apektado ay ang barangay Tanza kung saan natatagpuan ng navigational floodgate. Samantala, sinabi ni Artes na hindi maiiwasan ang patuloy na pagbaha sa lugar habang nagpapatuloy ang pagsasaayos ng mga floodgate. Humingi ng paumanhin matapos ang naging mainit na usapin sa pagpapalit nito ng Hill Puyat sa Hill Tulo. Humingi ng paumanhin sa pamilya Puyat ang Gigil Advertising Agency matapos ang kamakailang naging mainit na usapin na pagpapalit ng Hill Puyat signage sa Hill Tulo. Ayon sa Gigil, iba ang naging reasoning ng kampanya at nakipag-ugnayan na rin ito sa mga miyembro ng pamilya Puyat para ihatid ang kanilang paumanhin. Nagsagawa ng investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa isang school building na sinira ng hindi pa nakikitang mga individual at umano'y ginamit bilang isang drug den. Nasira ang ilang dingding at pinto, nawawala rin ng mga linya ng kuryente at ninakawang mano ang iba pang materyales. Natagpuan din sa mga silid-aralan ng mga drug paraphernalia. Ang 4 na palapag na 42 silid-aralan na gusali ng paaralan sa Cugman National High School ay nananatiling hindi pa nagagamit mula nang matapos ang pagtatayo nito noong taong 2022. Samantala, nagpulong ng local school boards at Department of Education noong Martes, July 30 upang tugunan ang nasabing problema. Samantala, maaaring applyan sa isasagawang job fair ang mahigit 25,000 na trabaho na gaganapin sa Robinson's Galleria sa Quezon City sa August 1 kasalukuyang taon. Ang
mga trabahong offer ni Rito ay construction, hospitality at medical fields na siyang kailangan sa Japan, kasabay ng pagdiriwang ng Philippine-Japan Friendship Week. Isinagawa ang job fair na ito dahil ayon sa ulat gusto ng mga Japanese employer ang mga manggagawang Pilipino dahil ito raw ay tapat, masipag at masunurin. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers o DMW, mahigit 2 milyon ang kabuuan ng mga dayuhang manggagawa sa Japan at pumapangatlo ang mga Pilipino sa pinakamaraming manggagawa rito na umabot sa mahigit 300,000. Pagtitiyak naman ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, aalagaan ng kanilang bansa ang mga OFW sa Japan. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa karagdagang balita, maaari niyo pong bisitahin ang aming official website, eurotvph.com. Maaari niyo rin na mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa tama at mabilis na pagbabalita, ito ang EuroTV News, sumasaludo sa bawat Pilipino.